106.7 Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo na naman na nag-iisang chicks ng radyo. Ako yun, si Gandang Kara. Welcome back. Welcome. And with me right now is Tita Kara. Yes, Hi, Tita Kara. Your titang ina. Hoy. Tita mo Tita na. na, ina pa. Diba? Anyways, live po tayo ulit ngayon sa Facebook. Kaya kung gusto nyo kaming masilayan, andito pa rin kami. Punta lang po kayo sa Energy FM 106.7. And I would like to thank my sponsor for my outfit for today. Ito po ay bigay ulit. Kaya maraming salamat. Diba? Hindi ko maano. Yes. Matsikahan ng negative dahil sponsored pala. Oy, bigay to o regalo. Ganda. Ang ganda. Anyways. Ito na nga, diretso na tayo sa topic natin kanina. The story of Marian. Sa mga hindi po nakapanood, nakapakinig, si Marian po ay isang batang ina. Yan, 17 years old siya nung siya ay nabuntis at nanganak. Pero naghiwalay din sila ng boyfriend niya. Siguro dahil masyado pa silang bata, di ba, hindi pa sila ready sa mga responsibilities, naghiwalay sila at tinuloy niya yung pag-aaral niya. Ngayon, tinuloy niya yung pag-aaral niya, naging 22 years old na siya, may naging classmate siya at nabuntis na naman siya for the second time around. Sa pangalawang jowa niya. So, nabuntis siya. So, parang nahihiya siya sa magulang niya kasi eto na naman, buntis na naman ako. Pero, ang kagandahan dito, kahit tinakbuhan siya nung boyfriend niya na yon, yung ex niya, sinabi na handa akong panindigan yung pangalawang anak mo. Siguro mahal pa rin. Lumipas ang taon pero mahal pa rin siya. So sabi niya, handa akong panindigan yung magiging anak mo at yung anak natin para maging buong pamilya tayo. So happy ending ang story natin ngayon. Naging buong pamilya sila. Diba? So nowadays... Yung nabuntis ka na nung una, tas hindi naging successful, tas nabuntis ka ulit, tapos nawala ulit yung nakabuntis sa'yo. Oo, di ba? Alam mo na! Nakakapusang gala! Nakakabatang ina. Pero in fairness dun sa lalaki bihira yung ganun eh. Mahirap mong matagpuan ng ganun. Oo. At saka ito maging aral ito. Itong kwento na to ay maging aral sa mga kabataan din. Ang tawag dyan ay pre-marital sex. Tama? Yes, na hindi pa na ikakasal, may nangyayari na. Ayan, maging aral po sa atin kasi hindi naman talaga pangbata yung mga ganong gawain. 'Di ba? Hangga't may nagpapaaral sa atin, hangga't may nagbibigay sa atin ng oportunidad para makapag-aral, samantalahin natin 'yun kasi 'yun yung magdadala sa atin sa mas magandang kinabukasan. Tignan mo tong si Marian. Sabihin na natin ngayon dahil masaya, pinagpala naman talaga, girl. Dahil 'di ba, biruin mo panagutan ba naman yung yung pangalawa, 'di ba? Na bunga ng kanyang pangalawa. Pero pinanagutan pa rin. 'Di ba maswerte ka diyan? 'Di ba? At maraming gumagawa niyan, may kakilala ko maraming gumagawa niyan. At kahanga-hanga yung mga ganyang lalaki na kaya nilang panindigan. Magpakalalaki talaga, no? Oo. No, alam mo, ito yung tinatawag na unconditional love talaga eh. Diba, yung kaya mong tanggapin. At ang hirap nun diba? Siyempre anak ng iba yun, parang kung ikaw, ba't ko aakuin yan, anak mo yan sa iba? Ikaw pero ba? Ginawa yun, diba? Kaya mong mahalin ang anak ng Aray ko. Sakit na likod ko. Balakang bigla. Ay, depende naman yan sa depende naman, hindi naman ako lalaki. Kung lalaki ako. Ako may pinagbubuntis? Oo. Hindi. Pag halimbawa may nakilala ka, single dad. Okay. Sige. Kaya mo namang mahalin. Kaya ko namang mahalin. Alam mo, different stories kasi yan eh. Kumbaga, magkaiba ng dynamics, magkaiba ng sitwasyon. Ito kasi, kumbaga parang true love talaga eh. Oo kumbaga parang nasa sinapupunan pa lang, handa mo nang akuin at hindi biro ang pag-ako 'Di ba kasi mula pagkasanggol, syempre papadedein mo, bibigyan mo ng diaper, papag-aralin mo. Para tumayo ka sa ganung klaseng magpakalalaki ka at magpakatatay ka na hindi mo naman anak. 'Di ba? Napakasaludo tayo sa ganung klaseng lalaki, 'di ba?
Ganon. So, ganun. oo, kasi hindi lahat talaga nakakagawa no. Oo. Diba? Masaya tayo para kay Marian kasi alam mo, kung sa ibang lalaki na na napunta yan, kasi may mga kalalakihan naman ganito, mamahalin kung ano yung nadatnan nila kunwari, tas pag nagtagal, susumbat doon sa babae na, oy, hindi kita nakuhang fresh. Ay, grabe May naman yun. junakis ka na nakuha kita, buy one take one na nakuha kita, huwag ka mag-inarte. Oo. Ganon, di ba? Mm-mm. Doon pumapasok yung pang-aabuso sa karapatan ng mga kababaihan. Correct. Diba? Totoo yan. Kaya maswerte ka, Marian. At sana, Marian, sana yung first boyfriend mo na ngayon ay asawa mo na ay magtagal kayo. Kasi yan Totoo. talaga yung alam mo, parami ang kwento ngayong ngayong linggo ba? Pagpaparaya. Oo, at yung pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Oo. 'Di ba? Totoo. Itong mga ganitong klase ng lalaki dapat talaga pamarisan eh. Mm-mm. 'Di ba? Dumami pa yung mga ganitong klase ng lalaki na mas mahalaga sa kanila yung pagmamahal nila dun sa babae kaysa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi aminin naman natin, ang mga lalaki kapag ganyan ang nangyari, kakantsawan siya na, oy, di mo naman yan anak eh. Oo, parang Diba? ego pagka lalaki mo yun. Yes. Pero ito, para lunukin niya yung ego niya, yung pride niya para sa'yo, totoong pagmamahal yan. Diba? Kasi usually sa mga lalaki maraming ma-pride dyan. Diba? Alam natin yan. Oh. Kaya kayo mga kabataan ha, ayan, ayun. hanggat Mag-ingat maaari, tayo. umiwas sa pagiging batang ina. Oo, at paano ba maiiwasan yan? Siyempre, di ba, kung hindi ka pa tapos mag-aral at marami ka pang pinag-aaral ka ng magulang mo, pinapakain ka pa sa bahay, huwag kang gumawa ng bagay na makakasakit din sa mga magulang mo. Oo. At huwag kang gumawa ng mga bagay na Pagsisisihan mo pa na pwede mong pagisihan na sana pala nag-enjoy muna ako ng kabataan ko. Kasi totoo yan, once na, halimbawa, batang ina ka, nagkaanak ka agad, marami kang mamimiss. Ikaw ba batang ina ka rin? Batang ina din ako, hindi ako magmamalinis dyan. Pero I've learned my lesson, di ba? Mali yung pagkakasabi mo, te. Bakit? Sabi mo, halimbawa batang ina ka. Sabi ko. Di ba na, batang ina ako. Sige. Oo. Pero marami akong take it from me. Marami akong pinagdaanan before na sana pala na-enjoy ko muna yung ganto, yung ganyan. Di ba, sana hindi mo na ako gumawa ng mali. Tuloy mas maaga, nagtrabaho ka kaagad. Oo, ganon. Ay, dati pa naman talaga ako nag-work. 12 pa lang naman. So, it has nothing to do with that. Siguro lang, yung parang hindi mo, iba May kapag, responsibility alam mo ka yung na iba agad. kapag nagkaanak ka ng bata ka pa, sa nagkaanak ka na nasa right age ka na. Kasi Ilang taong ka ba? Nung, kapag wag na akong tanungin. Okay, baka kwentahin nila. Baka kwentahin nila sa Bata pa ako noon, tsaka nakakahiya. At saka, pag nagkaanak ka ng bata ka, hindi mo pa siya totally ma-embrace yung pagiging mommy. Oo, kaya parang hindi ako nakapagpalit ng diaper. Ay talaga? Naghugas ako ng puwet, tinotapat ko lang yung hose. Kasi may tae, gano'n, natatakot ako. Pasintabi po na sa mga Pasintabi po. kumakain, ano? Ay, parang hindi talaga ako ready. Oo. Pero alam mo yun yung feeling na siguro kung ngayon ko siyang nagawa, yung talagang akong bahala sa'yo, yung mas maaalagaan ko na maayos. Kaya marami ako na-miss. Na parang pagkakataon na hindi ko na-enjoy yung pagiging mom before. Kasi hindi ko alam kung paano dahil masyado akong bata. Ngayon naman bumabawi ka kay David. Oo, kaya ngayon. Kaya kayo, hanggat bata pa kayo, wag muna. Kasi naalala ko sa Enjoy isang nyo mo, muna. 'di ba? Sa isang vlog mo na kwento mo doon na bihira mo nabuhat si David nung baby siya. Oo, which is pinagsisisihan ko. Kasi mas gusto ko na nung lumabas, pumarty, ganyan. Ganon. Na which is ngayon, gusto mo na siyang buhatin pero ang laki hindi na na niya. kaya. Oo. Kasi noon hindi ko pa na-absorb masyado yung pagiging nanay. Kasi nga pag bata ka pa, hindi ka pa talaga ready. Tsaka nung nanganak ako parang ayoko makita yung baby, hindi pa ako, in denial ako. Ganun. Oh my hindi, God, yung kwento mo parang yung ganun. kay Erich Garcia, 14. Oo, ganun. Pero di mo na ako 14. Hindi naman 14, okay. Kaya parang hindi ko matanggap. Kaya kung hindi pa talaga kayo ready, wag muna. At kung hindi pa kayo ready, wag kayong gagawa ng bagay na pwede niyong pagsisihan. Yes. Wag kayong lalabas with, halimbawa, andyan may boyfriend na kayo. Wag kayong lalabas with your boyfriend, dan dalawa lang kayo. Kasi maraming pwede mangyari. Kung mag-date kayo, lagi kayo magla ng chaperone. Totoo yan. Kasi yan ay protection nyo. Hindi protection, pero chaperone. Chaperone kasi kahit paano, medyo maiilang kayo na may kasama kayo, hindi nyo magagawa yung mga bagay na makakapagpainit sa inyo. At Halimbawa, nasa sinihan kayo, nagdikit. Totoo naman to. Nagdikit yung mga, ang tawag ito, elbows. Ikaw ba naniniwala na kapag nagsama ang babae Ay, at oo lalaki naman. sa isang kwarto, walang mangyari? Meron, may mangyayari at mangyayari. Oo. Charot yung walang mangyayari. Siyempre pa nagtabi kayo, sa sinihan nga lang madilim, di ba? O maraming tao doon, pero madilim. Oo. Pero minsan naghahawakan.
Diba? Yun pa kayang dalawa lang kayo at wag din kayo magsasama sa iisang room. Wag kayo mag-overnight. Kasi dyan magsisimula ang lahat. Pag nag-start kayo mag-overnight sa iba, tapos magkatabi kayo natulog, syempre sa umpisa, nahiya ako, ganyan. Sa mga sumunod na araw, okay na, diba? Wala nang pakialamanan. So, dun pa lang, bago pa lang mangyari yung karumal-dumal na krimen. Wag nyo nang umpisahan na tumabi sa lalaki, lalo na kung hindi kayo ready. Kung ready kayo, di ba, hala kayo sa buhay nyo. The most important thing dito is dapat guided talaga ng mga magulang. Totoo yan. No? At saka sumunod sa magulang. Ito kasi minsan ano? tumatakas yung iba eh. Oo. Di ba, alam mo, sinabi ng nanay, wag kang doon, pero gagawin mo pa rin. Tapos pag nabuntis, saka ka magsisisi. Si ano ba, guided din ba ng magulang? Actually, wala siyang sinabi, pero siya yung nagkamali kasi 17 pa lang siya naging mausok? Mapusok. Mapusok pala. Mausok. Adik. Lagi mapusok. Kapre. Tandaan mo. Ba't ka napapasigaw? Kasi matatapos yung kanta. Pero ito kasi, totoo to na kapag nagsama pag teenager ka, 16, 17, 18, 19, mga ganyan. Pag teenager ka, pwede pa magbago yung isip mo. At kapag teenager ka, pag may boyfriend ka at nagkatabi kayong dalawa, ang lalaki at babae pag nagkatabi, kahit ito lang dulo ng daliri, may may kuryente yan. Kaya pag nagdikit yan ng konti, gaganon ka agad. Paano? Makinig kayo sa Tita Karen nyo, mukhang nakuryente siya dati. Pag nakuryente kayo, pag nakuryente kayo, dyan na magsisimula ang lahat. Aagos ang kuryente. Tapos magsuspark. Tapos, boom, boom, boom. Boom! Tarat-tarat. Magkakaroon ng boom, tarat-tarat. Boom, 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 boom. Ganun, I want to eat. Ano ka want to eat my boom? Magiging batang ina. Gano'n. Pag naga-boom, boom, boom. Totoo nga yun. Siyempre, di ba? Kunyari. Di ba? Batang ina! Ang ganong eksena mo. Totoo. Pag nag-kiss kayo lalo, nako, sinasabi ko sa'yo. Maririnig mo yung tunog ng nor pag hinulog. Siyempre, kunyari, sa umpisa, kiss-kiss lang yan. Tapos napupunta sa... sa liig. Buti na lang wala akong liig. Direct portal. Direct hiring. Pagkatas lips, okay na. Totoo naman talaga yun, di ba? Umaagos yun. Tuloy-tuloy. Umaagos yung alam nyo na. Kaya wag nyo hahayaan na maging dalawa lang kayo sa isang bahay, sitwasyon. Kung ano man yan, wag nyo pangarapin kasi baka maging batang ina din kayo. Di ba? Oo, at mapakanta kayo ng, di ba? Tsaka ng boom, boom, boom. Siya. Di ba? Siya. Basta sana, tandaan niya mga pangarap. Iyak ka sa kalokohan mo. Iyak ako sa kakatawa. Oy, teka lang, ipaalala lang natin sa ating mga pangga na kanina nga ay nahulaan na. Correct. Nahulaan na yung ating yung ating tunog. Ipi-play natin yung tunog kanina. Oo. Ayan. Yan. Ano ba to? Ha? Ito ay... Huwag ka magmaang-maangan dahil ikaw ang nagpahula niyan. Ito ay tamtaps. Oo. Ayan, okay. Galing kay Gandang Kara yung tunog na yan. At nakakatuwa na everyday ay namimigay tayo ng 1,000 pesos bilang bilang parte ng ating pagdiriwang ng 25th year ng Energy FM. Oo, tama. Okay. Ay, nako. Anyway, so sabi nito magkaka-high voltage daw. Totoo yan. Yun yung extreme pag high voltage na. Kaya wag nyo nang... Tapos malubat kayo after. Ibang level. Pati ikaw ba nung kabataan mo, hindi ka na kuryente? Paano kung makuryente? Wala naman ng kikis-kis. Pero totoo ba napunta ka na ba sa isang sitwasyon na kayo lang dalawa? Hindi, 4 kami. Back to back. Tipid-tipid, bakla. Ang alin? 4 sa isang kwarto. Bed space. Ewan ko sa'yo. Maghintay ka nalang makatulog yung mga kasama. Ay, mga kababuyan! Sige na. Nakakapusang gala.
Basta, mag-ingat kayo. Ikaw talaga, Juan Carlos, yung mga kanta mo talaga. Didikit. Ma-KBP tayo. Pero kung gusto natin si Juan Carlos, ang ganda ng kanta niya. Oo nga, correct. Pagod ako. Oo, ako din. Nakakatawa. Paalam na tayo. Baka, Susunod na po si Sheena at si Jimbo. oo, yung dalawa pang nakakabusang gala. O siya, paalam na po. Ako po nag-iisang Chisang Radyo. Wala iba kundi si Kara. Dito lang sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.